Sumama pang hilat siya ng mukha ni Nati. Kung pwede nga lang turuan ng kanyang puso, matagal niya nang ginawa yon. At binaling ang kanyang pagmamahal kaso nga lang ay hindi. Masyado niyang naibuhos kay Gaston to. Sana nga, mommy. Sana kay dad ko na lang dahil paniguradong mas mabilis silang kausap. Hindi kagaya niya. Mabilis ding magdesisyon. Hindi ko kailangan maghintay hanggang sa mamuti ang mata ko. Hindi niya ako papaasahin lang. Hindi makapaniwalang napakamot na lang ang ginang sa kanyang ulo. Kilala niyang anak, hindi niya ito mapipilit sa mga bagay na alam niyang ayaw nitong gawin. Magkakasira lang sila. Hindi naman niya matawagan si Doña Josefina upang sabihin ng pagiging pasaway ng anak nito. Bubulabugin pa ba niyang matanda? Hindi na lang siya kumibo pa at hinayaan na lang niyang anak niya sa kung anong gusto nitong gawin. Matanda na to. Alam na niyang tama at mali. Papasok na ako. Kayo na munang bahala kay Brixton kasi half day lang naman ang pasok niya. Pinapadaan ko sa driver ni na Kuya Nick bago ihatid sa kanila si Nixa. Muling sambit ni Nati na naging kalmado na ulit ang kanyang tinig doon. Gustong hilahin ng ginang ang buhok ng bunsong anak niya at igapos to sa upuan upang hindi siya makaalis. Ngunit alam niyang hindi na naman papayagan na mangyari ang magkakasakitan sila. Tanging napabuntong hininga na lang siya. Diyos ko, napakatigas talaga ng ulo mo. Bahala ka na nga sa buhay, Natalia. Basta, huwag kang iiyak-iyak dyan ha. Duro pa ng ginang. Kahit nagigil na siya anak, hindi na lang siya nagbigay ng anumang komento sa nangyayari sa kanila. Tinawagan na ng ginang si Gaston na kaagad namang sinagot ang tawag matapos sa talikuran siya ng anak na si Nati. Kailangan na niyang gumalaw, hindi maari ang ganong planong hindi matahimik ang kanyang bunsong anak dito. Kailan mo ba talaga planong pakasalan ng anak ko? Diretso niyang tanong na wala ng intro. Hindi pwedeng ganun na lang sila palagi. Kailangan na ring matauhan ng dating gobernador doon. Nakikita ko magiging pasaway na naman. Nawala sa kanyang focus si Gaston ang marinig ang sinabi ng future niyang biyanan sa kabilang linya. Hindi niya alam na aabot sa ginang ang kanilang samaan ng loob ni Nati dahil ilang araw nang lumilipas mula nang mangyari yon. Nawala na rin yon sa kanyang isipan kung kaya naman nang marinig to bigla na lang naghang ang kanyang utak. Ano po ang ibig niyong sabihin? Magalang niyang tanong na hindi naman tinanggi ang nalaman ng ginang. Hindi kaagad rumihistro sa utak niya ang unang sinabi nito kundi ang huling litanya lang nito about sa pagpapasaway. Ayon, bumalik na sa pagtatrabaho. Hindi to mapipirmi hanggat hindi mo binibigay ang kanyang gusto, Gaston. Doon nalaman ni Gaston na may work na pala kaagad si Nati. Ang buong akala niya ay magfo-focus to sa pag-aaral ng kanilang anak at ang akala niya, hindi na rin to babalik pa ng kanyang trabaho. Napahilot na siya sa sentido niya. Pasensya na po, hindi pa po ako makakapag-decide. So kailan nga? Hindi mo ba mabibigyan ng eksaktong date at month? Narinig na ng ginang ginawang malalim na paghinga ni Gaston sa kabilang linya. Malamang magagalit nga talaga si Nati sa lalaki. Kahit naman din siyang nasa kalagayan nito, hindi na lang niya dinagdagan ang bigat ng sitwasyon. Sinabi ko naman po kay Nati ang dahilan ko. Pinapapili ko na rin po siya ng month na posible ng wedding namin. Ako nang magsasabi, hindi niya gagawin yun. Gusto niya kasama kanya mag-asikaso sa lahat ng kailangan. Hindi mo ba pwedeng maisingit yun? Maglaan ka ng 1 buwan at paniguradong matatapos din naman yun lahat. Huli pang piniliwanag ni Gaston ang side niya. Tanging buntong hininga lang ay sinukli doon ng ginang na hindi na mapigilan na mas magbuhol ang kanyang mga kilay. Mukhang hindi niya rin mababali ang desisyon ni Gaston. Naiintindihan naman niya yon at ng kanyang asawang si Gelier na narinig ang dahilan ni Gaston. Ngunit syempre para kay Nati na matagal na naghihintay at inasam-asam na mangyayari yon ay hindi uubra. May punto rin naman ang anak niya. Pwedeng isingit yun ni Gaston. Ganun pa man na marami silang komento ay pinili na lang ng mag-asawang Bentacourt na wag makialam sa mga naging plano nila. Pinarating na rin nila yon sa panganay nila. Hayaan nyo na lang sila mommy, daddy. Tanging komento ni Nick na piniling wag na lang ding sumausaw pa. May isip ng mga yon. Kapag lagi tayong makikialam, lalo lang silang maguguluhan. Kaya na nilang dalawa yon. Kung para kay Nika hindi dapat sila pakialaman, iba ang naging dating noon kay Krisa na naunawa ng pagiging babae ng kanyang hipag. Kung sa kanya gagawin yun ni Nick, naku, hindi na siya magbibigay ng chance pa. Wag mo na siyang tawagan, Krisa.
Bakit hindi? Kailangan malaman ni Tito na mali siya. Hindi pwedeng ganyan. Napakamot na lang ng ulo si Nick na pinagmasdang mabuting asawa. Natawagan ng kanyang tiyuhin. Hindi pa man nila nakakausap ng masinsinan si Nati pero alam na nilang nangyayari. At para kay Krisa, kailangang may magsabi kay Gaston ng point of view ng isang babae. Noon, atat itong makuhang mag-ina niya tapos ngayong nasa mga kamay na niya, pababayaan na lang niya. Hindi consistent ang kanyang tiyuhin at marapat yung isampal niya sa kanya. Krisa, napatawag ka? Tito, kung wala kang planong pakasalan si Nati sa taong ito, ako mismo magsasabi sa kanyang isauli ang ring sa'yo. Pambungad niya't hindi pa man natatapos ng tiyuhin ng paunang salita nito. Ang tagal na ng paghihintay ng kanyang ginagawa para makapiling ka. Ano pang hinihintay mo? Maging 18 si Brixton? Gusto mo bang kutsain ng anak ninyo sa school kagaya ng naranasan ng anak ko? Kaunting panahon lang ang gugugulin mo doon. Sa katedral na lang kayo magpakasal. Pwede nyo namang ulitin yon kapag may maluwag ka ng schedule. Bakit kami ng asawa ko? Ilang beses binuka ni Gaston ng bibig upang magpaliwanag kay Krisa na parehong paliwanag sa biyanan nito. Ano, ipapasaoli ko na lang ba? Oras na isoli niya yon, makikipagpustahan ako sa'yo hindi ka na nun papansinin. Gusto mo bang umabot pa kayo doon? Mahal mo naman siya. Bakit ganyan ang desisyon mo? Kunin mo sila dito sa Manila. Iakyat mo dyan sa Baguio. Dyan kayo mag-ayos ng papeles na mga kailangan nyo sa kasal. Ganun lang. At least, kahit busy ka, pwedeng sinati na lang munang mag-asikaso nun. Pakiusapan mo na lang siya ng maayos. Madadala mo naman yung sinati sa pakiusap, Tito eh. Agad na natameme si Gaston sa mahabang naging litanya ng kanyang pamangkin. Tama nga naman ito. Marami sa mga sinabi nitong pwede nilang gawin ni Nati nang matapos ng kanilang problema. Pinag-isipan niyang mabuti ang suggestion niya yon na kanyang pamangkin na inuko pa ang buong araw niya na tanging yun lang ang iniisip. Nang makapagdesisyon na hinagilap niya ang cellphone at sinubukan niyang tawagan si Nati. Nakailang tawag na siya ng video call sa social media account nito ngunit hindi naman siya sinasagot. Rinig lang yun ng ring. Nakokontak niya to kung kaya alam niyang hindi naman siya nito binlock. Baka kasi iyon ang case kung kaya hindi magkakonekta ang kanilang linya. Ganon din sa pagtawag niya sa phone number ng babae na kanyang sinubukan. Hindi niya ito makontak. Bakit? Tanong niya na mas nagulo pang isipan kung bakit ganon hindi nito mabasa ang chat niya. Agad niyang naisip kung inilagay ba ang number niya ng fiancé sa blacklist. Makailang beses niya pang inulit yon nang inulit hanggang sa kinailangan na niyang tumawag sa landline ng mansyon ng mga benta court na hindi na siya makatiis. At mas lalo pang naguluhan kung bakit hindi makakunik. Sinagot yun ng isa sa mga maid upang ipaalam lang na wala pa doon umano si Nati. Hindi pa ito nakakauwi mula sa trabaho niya nang hanapin ni Gaston ito at sabihin na kung pwede ba niyang makausap ngayon. Pwede bang tawagan mo ko? Oras na nakauwi na siya. Paki-save na lang ang number ko para kaagad mo makontak. Mahinang tinig na pakiusap ng dating gobernador na binanggit ng number niya dito. Sige po, Governor Barcelo. Pagdating ni Nati hinarang siya ng maid bago pa man makaakyat ng hagdan. Kanina pa po may naghihintay na tawag sa iyo. Nakayo kong sambit nito na hindi mahagilap ni Nati ang paningin dahil nananatiling nakayuko ang kanyang noo doon. Sino? Ayaw niya pong sabihin kung sino siya. Basta hinahanap po kayo. Walang kutob si Nati na si Gaston yon. Minabuti na lang niyang sumunod sa maid na patungo na sa telephone kung saan kasalukuyan naghihintay ang dating gobernador. Yes, hello. Natalia speaking. Nati. Mahinat gasgas ang boses na sumagot sa kabilang linya. Bahagyang nailayo yun ni Nati sa kanyang tengang hinagilap ng maid na kanyang kaharap kanina, ngunit hindi na niya ito makita. Bigla na lang itong naglaho sa gilid niya. Ako mang ibababa na sana niyang tawag nito nang bigla itong magsalita ulit. Pababa na ako. Susunduin ko kayo ni Brixton. Let's talk about our wedding plans. Napataas ng isang kilay ni Nati. Totoo bang naririnig niya? Bababa ang dating gobernador upang pag-usapan lang nila umano ang tungkol sa kanilang kasal? Bakit? Ano nagpabago sa kanyang isip? Yung hindi niya pagpansin? Bahala ka. Malamig ang tinig na sambit niya. Hindi niya nahintay pa na magsalita ito at agad niya nang binaba ang tawag. Humakbang siya patungo sa hagdan habang iniisip pa rin ang tungkol sa sinabi nito. Wala mang kasiguraduhan,
Hindi niya pa rin mapigilan na maging excited sa sinabi nito. Sinaway niya lang ang kanyang sarili dahil baka mamaya ay umasa na naman siya dito tapos sa bandang huli, hindi naman talaga ito bababa. Pampalubag-loob lang sa kanya ng dating gobernador ang sinabi. Saka na siya dito maniniwala kung nasa harapan na niya na mismo si Gaston. Hindi yung sa salita lang nito ulit. Bumaba siya kung gusto niya, wala naman sa kanyang pumipigil. Hindi na lang niya gagawin, ang dami niya pang sabi. Gawin na lang niya kung anong gusto niyang gawin. Bulong-bulong niya habang nagbibihis ng kanyang pangbahay na damit. Umirap pa si Nati sa kawalan habang nakakaramdam na naman ng inis. Bakit kailangan niya pang magpaalam as if naman na magagawa siyang itaboy kung sakaling naririto siya? Napakakupat niya. Hintay niya pa yatang uugod-ugod na siya bago niya ako pakasalan eh. Samantalang agad na ipinahanda ni Gaston ng kanyang chopper, ngayong nakausap niya na si Nati, ayaw na niyang maghintay pa ng bukas upang puntahan ng kanyang mag-ina. Tutal na sabi na rin naman niya ang tungkol sa pagbaba niya. Mas mabuting gawin niya na yun ngayon. Wala na siyang dapat pang aksayihing pagkakataon sa kapanahon. Pinadiretso niyang chopper sa helipad ng hotel na madalas niyang gamitin noon at yearly niyang inupahan ng suite. Gamit ang sasakyang tinungo na niya ang mansyon ng mga Bentacourt kasamang kanyang secretary at bodyguard. Medyo late na nang sapitin nilang mansyon ng mga Bentacourt ngunit hindi na si Nati umakyat ng kanyang silid. Panay ang tingin niya sa may pintuan na ipinagtaka pa rin ng kanyang mga magulang kung bakit niya ginagawa yun since after ng kanilang dinner. Wala silang alam sa sinabing pangako ni Gaston na magtutungo umano ng mansyon. Alam ni Nati hindi dapat siya maniwala dahil siya na itong mangako pero hindi naman niya tinutupad. Ngunit ayun na naman siya na pilit umaasang darating ng gabing iyon ang dating gobernador. Sino bang hinihintay mo? May bisita ka bang parating ha, Natalia? Umiling si Nati. Hindi sinagot ang tanong ng kanyang ina. Humugot na siya ng malalim na hininga. Iniisip na binigunan naman siya ni Gaston. Puro salita naman to. Nagbitaw na naman ang pangakong hindi kaya nitong panindigan. Brixton, akyat na nga tayo. Ayaw niya sa anak na kasama niyang nasasalang nakaupo. Nakikiramdam sa galaw ng ina na hindi niya maunawaan kung bakit parang hindi tumapalagay sa kanyang pwesto. Mula kanina, bukas pang mga ilaw ng mansyon ng mga Bentacourt nang sapitin ni na Gaston yun. Nababanaag na ng dating gobernador ang bulto ng kanyang mag-ina na nakatayo sa may pintuan ng mansyon nang bungakala niya ay kusa siyang hinihintay doon dahil alam ng dalawa na parating siya. Tumakbo kasi si Brixton palabas kung kaya naman hinabol to ni Nati at pilit na pinapapasok sa loob upang umakyat ng ikalawang palapag kung kaya naman nasa labas silang mag-ina. Napangiti pa ng malapat si Gaston na naisip na hinihintay na kanyang mag-ina ang pagdating niya kung kaya sila naruroon. Napalingon ng mag-ina sa ingin ng sasakyan na dumating ng buong akala nila ay sasakyan ni Nick. Nagkukumahog na lumabas ang sasakyan si Gaston na hindi pinuputol ang tingin sa kanyang mag-ina na nakita ng sasakyang gamit niya. Mabilis na tumibok na doon ang puso ni Nati nang makitang bulto ng lalaki. Dumating nga siya. Hiyaw ng kanyang isipan na para bang hindi nakikita ng kanyang mga mata. Daddy! Bulalas ni Brixton na kumalas na sa kamay ni Nati tinakbo ng kanilang pagitan ng ama. Halata sa mukha ng batang labis na kanyang pangungulila. Patamang pinagmasdan lang ito ni Nati. Hey Brixton! Sigaw rin ni Gaston na lumuhod pa upang yakapin ng mahigpit ang tumatakbong palapit niyang anak. Nilingon niya si Nati na pinapanood pa rin silang mag-ama at hindi umaalis sa pwesto. Ganun na lang ang naging gulat ng mag-asawang Bentacourt nang bumungad si Gaston sa bulwagan ng kanilang mansyon na hindi man lang nila natunugan ang gagawin nitong pagpunta. Paakyat na sanang mag-asawa sa ikalawang palapag upang matulog na nang matigilan dahil nakita nilang dating governor sa pinto't akay ang kanyang anak. Sa likod nito'y kabuntot nila si Nati. Noon lang naunawaan ng mag-asawa na marahil kaya nasa labas siyang mag-ina ay hinihintay ang pagdating ng dating governor. Oh, kailan ka pa bumaba? Bakit hindi ka nagsabi? Maligayang salubong ng Ginoo na malapad na kaagad ng ngiti sa kanyang future na manugang. Natalia, pababa pala si Gaston. Hindi mo sinabi sa amin. Susunduin ko lang po ang mag-ina ko. Alanganing sagot ni Gaston na tinignan na si Nati na may kahulugan. Humihingi siya ng tulong na magpaliwanag sa kanyang mga magulang. Mukhang hindi kasi alam ng kanyang mga magulang ang kanyang plano kung kaya nais na itong magsalita. Isasama ko po sila sa Baguio at doon na kami magpaplano ni Nati kung kailan kami magpapakasal na dalawa. Mas mabuti rin po na kasama ko sila doon
para kahit na busy ako sa aking trabaho ay may time pa rin kami. Napatango habang nakaawang ang bibig ng mag-asawa na hindi rin inasahan ang bagay na yon. Tama yan, Gaston. Ganyan naman dapat. Kailangan nyo lang mag-usap ng masinsinan. Si Mrs. Bentacourt na sumilay ng kakaibang ngiti sa kanyang labi na sinulyapan ng kanyang anak. Bakit nakatayo ka pa dyan, Nati? Aba, ay mag-impake ka ng mga gamit yung mag-ina. Maligayang utos ng kanyang ama na halatang pabor sa sinasabi yun ni Gaston. Dad, nag-aaral na dito si Brixton. Pwede siyang mag-transfer doon o pwede siyang lumiban na muna o tumigil. Summer class lang naman yun. Ang kasal niyong unahin mo. Hindi ang kung ano-anong bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Bata pa naman si Brixton. Hayaan niyo na lang munang maglaro ang bata habang kasama niyo. Yung trabaho mo, sabihin mo magli-leave ka muna kasi ikakasal ka. Imposibleng hindi ka nila maunawaan. Gawan mo ng paraan. Hindi ba't yan naman ang hinihintay mo dati pa? Huwag ka nang mag-inarte. Kumilos ka na ngayon, Natalia. Mahabang litanya pa ng kanyang ama na siyang pumalit sa pagiging madaldal ng ina. Nagpakarga na si Brixton sa ama ng mga sandaling yun ay ayaw nang umalis sa kanyang mga bisig. Makikita na sobrang namiss niyang ganun ang paglalambing niya sa ama na ikinangiti ni Gaston. Halika na, Brixton, at magbihis ka na ng damit. Okay na yan, gabi naman, huwag mo nang palitan. Putol pa ni Mrs. Bentacourt sa anak na tangka nitong pagkuha sa kanyang apo na halatang ayaw kumalas sa yakap sa ama. Kung hindi kayo makakababa doon, kami na lang ang aakyat kapag namimiss namin tong si Brixton. Basta, i-enjoy lang kayo mag-ina, ha? Sinundan ni Mrs. Bentacourt ang bunsong anak na umakyat ni ito ng second floor upang kunin ang kanilang mga gamit ni Brixton. Unexpected yon kung kaya naman wala pang mga gamit na nakaimpake. Pinatanggal ni Nati ang kanilang mga gamit sa maid na ginamit nila noong umakyat sila ng Baguio at magbakasyon sa Italy na kaagad niyang pinagsisihan ngayon. Maraming bili ng ginang sa anak kahit pa na alam niyang nasa malayong isipan nito at hindi naman siya talagang naririnig kahit pa na yung tango pa ng ulo. Basta kung hindi kayo pagkakasunduan ng future asawa mo, piliin mo pa rin ang unawain siya o maging malumanay ang boses na ipabatid ang iyong gusto. Huwag mong pairalin ang pride mo. Huwag mo na ring isipin ang trabaho mo. Kahit hindi ka magtrabaho, alam mong mabubuhay kayong mag-ina. Madaliin mong pag-asikaso ng mga papers kung kinakailangan. Okay, Natalia. Narinig mo ba ako? Oo na, Mommy. Hindi mo naman kailangang sabihin ng paulit-ulit. Pinapaalala ko lang sa'yo at baka magkaroon ka na naman ng sumpong. Habang busy si Gaston, kunin mo yung pagkakataon upang lakarin ng mga kailangan. Sa katedral na lang din kayo sa Baguio. Kagaya ng sa kapatid mo, wala namang pagkakaiba yon. Ang mahalagay ang maikasal kayo't maging legal. Kalaunay bumaba na doon si Nati kasunod ang dalawang maid na hilang dalawang malaking maleta. Hindi na ba kayo babalik na mag-ina dito? Biro ni Mr. Bentacourt nang makitang kanilang dala. Nabuhat ng dalawang maid na kabuntot ni Nati. Mababakas ang nakatagong lungkot sa kanyang mga mata. Nasanay na rin kasi siya na nandun ang anak at apo kung kaya paniguradong maninibago rin sila ng asawa kapag wala na sila. Mukhang ang dami niyo yatang dala. Inubos niyo na ba ang mga damit niyo, ha, Nati? Nakatanggap na lalaki ng hampas mula kay Mrs. Bentacourt na bagamat malungkot din ay piniling umitit upang ipakitang masaya na sa wakas ay gumalaw ng dating governor. Nagdesisyon tong magplano na sila ng kasal. Naisip niya tuloy kung anong nagpabago ng isipan ng lalaki para gumanito. Aalis na po kami. Magalang na yukod ni Gaston sa mga magulang ni Nati na nagawa pa silang ihatid sa garahe. Panay naman ang kaway ni Brixton sa kanila na lalo pang nagpalungkot sa kanilang mag-asawa dito. Sige, mag-ingat kayo. Gabing-gabi ng biyahe nyo. Bye-bye, Brixton. Sa chopper po kami sasakay kaya hindi gaano magiging matagal ang biyahe. Tatawag na lang po kami sa inyo oras na sa mansyon na kami. O siya, hintay namin ang magiging tawag nyo. Pinanood ng mag-asawang umalis ng sasakyan ni Gaston sa harapan ng kanilang mansyon, kasunod ng mga bodyguards nito. Pagdating sa hotel suite kung nasaan ang chopper ay nagdesisyon si Gaston na ipagpabukas na lang ang kanilang biyahe. Sa hotel suite sila natulog na hindi na tinutulan ni Nati dahil nag-alala rin naman siya na masyado ng gabi na. Delikado, may kasama pa naman silang bata. Bago pumutok ang araw kinabukasan, ay lumulan na sila doon kung kaya naman pagkaraan ng ilang oras. Pagkangiti ng araw sa langit, inarating na nilang mansyon ng mga Barcelo. Hindi pa rin nila nagagawang mag-usap ng masinsinan ni Gaston na hinatid lang sila sa silid.
muling lumabas upang may asikasuhin. Lola! Apo! Natalyo Brixton! Mabilis ang naging takbo ni Brixton patungo sa matanda na halatang nanisang bawat isa. Nakangiti lang itong pinanood ni Nati. Ibang-ibang senaryo nung pumunta sila ng New Year sa Baguio kumpara ngayon. Ngayon nakabuo na ng closeness ang kanyang anak at future mother-in-law na hindi niya mapigilang ikangiti dahil sobra siyang naliligayahan sa nakikita. Hindi niya tuloy napansin na nakapulupot ng isang braso ni Gaston sa kanyang bewang. Nakangiti rin. Napansin lang ito ng pumisil-pisil. Inirapan na niya si Gaston na hindi pa rin doon napapawi ang mga ngiti. Galit ka pa ba sa akin, Natalia? Mahinang tanong niya na sapat lang upang umabot yon sa pandinig ni Nati. Sabi ko na apo, babalik ka rin kaagad dito eh. Bulalas ni Doña Josefina na yakap ng kanyang apo sa pamamagitan ng pag-alali ng kanyang mga caregiver. Pinaulanan niya na ito ng halik na mahinang ikinahagikik lang ni Brixton doon. Nati, tinatanong naman kita, galit ka pa ba sa akin? Hinarap na ni Nati si Gaston na inalis na kaagad ang pulupot ng kamay sa bewang ni Nati dahil pinalisikan niya na ito ng mga mata. Bakit? Humingi ka na ba sa akin ng sorry? Matari niyang tanong at tinaasan pa ng isang kilay ang lalaki.